Naku po, heto na, just now, breaking news. Matinding buwelta ni VP Sara, trending ngayon. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ayan, Balitang Pinoy TV. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. Naku po, ang tindi po ng mga binitawang salita ni VP Sara Duterte. Ha? Ewan ko. Tingnan natin. Grabe ho, sinabi niya, tinawag ng scammer. Naka! Ayon, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Banat Bay. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Sir Banat Bay at huwag niyong kalimutan po sanang mag-subscribe para maging updated po tayo sa mga vlogs na inilalabas, sa mga balitang inilalabas ni Banat Bay, mga katunay. Syempre, suportahan din natin yan, ang Banateros. Ayan, mga idol natin yan. Ipagpatuloy natin. Scammer daw si Marcos. Ano sa tingin ninyo mga kababayan? Ay, nako. Alam mo, tayo, alam na natin yan. Obvious naman diba? Yung mga pangako, yung mga sinasabi, at iba yung ginagawa. Ganyan po yung mga hindi ko lahat ng networker, ha? Yung mga scammer, yung mga investment, yung mga networker, diba? Ganyan, yung sasabihin, ganito kikitain mo, magiging milyonaryo ka, bla bla bla. Ay, oo, totoo yan. Sa ibang investment, no? Kaya sa akin may nag-aalok din yan na invest. Pero syempre may mga ano din ng investment na mga matitino, no? May mga matitino din na ganyan. Pero talagang dapat lang talaga mag-ingat. Kailangan mamili ka. Yung talagang pagkakatiwalaan at katiwa-tiwala talaga. 'Di ba? Kasi kung ikaw magbabara-bara, yung makikinig ka lang agad sa isang salita na kung syempre alam natin mabulaklak yung mga salita niyan eh. 'Di ba? Kung ano-ano mga ano niyan, na ganito, pag nag-invest ka sa akin, ganito magiging milyonaryo ka, gantong pera ang ipapasok mo, magiging triple, magiging 10, magiging ganyan. 'Di ba? Yun ang mahirap, madaming napapahamak diyan at nakikita naman siguro natin sa balita. So, para sa akin ang payo ko lang naman, no. Kaysa mag-invest ka, is mag-ipon ka na lang. 'Di ba, para sa akin, no? Ipunin mo na lang siguro. Tapos kung makaipon ka kahit papaano, magtayo ka ng business. 'Di ba? Yung business na alam mo talaga na pag-aralan mo kung ano ba talaga yung business na mas aangat, 'di ba? Mas gamay mo, yung alam mong kikita, yun na lang siguro para gumulong yung pera mo. Pero sa mga investment kasi, iba kasi parang gusto yung mabilis na kita, mabilis na pagyaman. No? Pero talagang ang question mark dyan talaga is kailangan makapili ka ng mga tao na makakausap na ganyan. Yung matino talaga. No, kailangan pag-aralan mo sila. Hindi yung basta-basta magpapabara-bara ka lang na mag-i-invest. No, kailangan iskilalanin mo maigi. Diba? Tapos naubos lang yung pera mo, dami mong binayarang membership. Wala naman palang nangyari. Di ba? Kasi nga, hindi kumpleto yung kwento. Kailangan mong gawin ito. Kailangan mong tungkol sa investment. Karoon ka ng imbitasyon na ganito, kailangan mapa-oo mo. Yan yung mga scammer, yung mayaman lang may-ari. Tingnan mo yung isang kandidato dyan. Tama mali. Di ba? Wag ko ng pangalanan. Kayo naman papangalanan nyo pa eh. Anyway, pag-usapan na nga natin, yung sinabi ni VP Sara Duterte, na tila itong si may has the hallmark of a scammer. Yan ang sinabi ni VP. Pakinggan natin, ha? He has the hallmark of a scammer. Ganyan isinala. Naku po, ang sakit nun. Magagalit na naman yung asawa nito. Yung asawa ni Marcos, Sinabihan yung asawa ko na hallmark of scammer. Okay. Insan, alam mo na gagawin sa impeachment. Utusan mo na yung tuta mong pulis. Yung kahol lang kahol, yung mukhang pitbull. Utusan mo gipitin ng lahat ng mga Duterte supporter. Utusan mo na rin, Utusan ko na yung Sinasabi niya nga ngayon, ang kriminalidad mabilis na mariresolba. Yung attack dog ko, dyan sa PC, Larawan ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos sa panayam sa kanya sa Melbourne, Australia. In fact, he has not followed through with any of his campaign promises.
And that is an example of the conflict with regard to our president. And well, budol in English is scam, no? Well, we're not surprised. Nasa Australian bise kung saan dumalo siya sa rally para sa panawagang pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito rin niya binatikos si Pangulong Marcos. I have problems with his performance as president. And I have problems with the violations of our fundamental law, our constitution. Ako sa akin yung mga pagsasalita ni VP Sarang yan Ako hindi ko siya sinisisi o masisisi kung bakit siya nakakapagsalita ng ganyan. 'Di ba? Kasi alam natin, since day one, simulan natin sa eleksyon, 'di ba? Since day one talaga is nagbigay talaga siya ng suporta. Kasi talagang ayaw niya naman talagang kumandidato sa mataas na posisyon 'Di ba? Gusto niya lang diyan sa Davao, diyan lang manatili, diyan maglingkod sa mga taga Davao. No? Pero ang nangyari is nilapitan siya. Hindi siya ang lumapit, kundi siya ang nilapitan. Kung tutuusin, hindi nga siya pinapayagan ni PRRD na makipagtandem kay PBBM. 'Di ba? Ayaw ni PRRD, labag kay PRRD. Pero sa kagustuhan ni VP Sara, kumbaga walang nagawa si PRRD, ginusto ni VP Sara natuloy ang tandem na yan. Kumbaga yung paghimo kay VP Sara para sumanib sa unit team para mabuo yan is nangyari. So syempre, hindi naman talaga si VP Sara, hindi naman mapapapayag yan kung wala talagang mga pangako na nangyari. Siguro sa una nagkaroon sila ng pangakuan, nangako kay VP Sara na ganito gagawin natin, kailangan nagkakaisa siguro yung pag-iisip nila para sa taong bayan. So siguro doon nakumbinsi si VP Sara kaya siya umanib. Bukod sa pagkakaibigan nila ni Senator Amy, dahil alam natin si Senator Amy din ang siyang naghimo kay VP Sara para tumandem kay PBBM nung eleksyon. Para syempre maging malakas. Kasi nga alam naman natin nung mga panahon ng Vice President tumakbo si PBBM is natalo ni Leni. 'Di ba? Natalo siya ni Leni. So syempre kapag sinaniban si PBBM, kumbaga nag-fusion yung dalawa, si PBBM at si VP Sara, alam natin na magiging malakas yan at ganun nga yung nangyari. Kaso nga lang syempre nagtagumpay sila. Kaso nga lang ang nangyari sa tagumpay nila ganito. Ganito yung naging resulta. Parang naiwan sa ere si VP Sara. Parang ang nangyari ay pangit man ang salita na yon, parang nagamit siya. Yun 'di ba? Kasi hindi lang naman ako nakakapagkomento, syempre naririnig ko din sa iba. Marami din talagang nagsasalita na parang nagamit siya sa sitwasyon nung eleksyon. 'Di ba? Kasi pagkatapos ng lahat, parang nabasura na. Parang hindi na siya nakita, iniwan na siya sa ere. Simula nang lumabas siyang mga impeachment na problema na yan. Simula nang lumabas siyang mga confidential funds na yan, yun na, naging problema na. At simula nang lumabas si VP Sara sa pagiging number 1, sa pagiging presidente sa 2028, doon na talaga lahat nagsimula. Iniwan siya sa ere, halos wala talaga tayong nakita na kumampi sa kanya kundi si Senator Marcoleta lang. Siyempre, nandiyan sila Senator Bongo. Alam natin yan. Kasama nila yan si Bato de la Rosa. Pero bukod doon sa mga iba na nandoon sa mga kasama nila, lalong-lalo na sa katandem ni VP Sara, parang hindi na siya naalalayan. 'Di ba? Parang naiwan siya. Kasi tahimik lang si VP Sara nung mga nakakaraan. Hindi nga siya nagsasalita. 'Di ba? Wala tayong nadidinig. Ang didinig lang natin kay VP Sara, mas uunahin ko ang trabaho ko kaysa sa mga yan ang pag-usapan. 'Di ba? Tinatanong nga siya kung magpipresidente siya sa 2028. O sinasabi niya, uunahin niya muna ang paglilingkod sa bayan. Siyempre, niluklok siya ng tao tapos puro politika kaagad. 'Di ba? Yun lang ang naririnig natin sa kanya. Pero ang nangyari is talagang gusto na siyang hilahin pababa, gusto siyang pabagsakin. Ganun Dahil talaga to sa politika, dahil nararamdaman nila na malakas si VP Sara sa taong bayan. Gusto nilang agawin yung spotlight kay VP Sara. Kaya yun ang nangyari.
particularly with the rendition of former President Duterte. That was really an affront to Philippine sovereignty. Ang palasyo may pabalik na tanong sa pahayag na ito ng bise. Budol? Talaga? Budol? Talaga? Hindi ko alam kung sino ba ang nambudol. Hindi natin alam kung sino ba ang nambudol. Sa panahon, sa nakikita po natin na pagtatrabaho ng Pangulo, sa pag-uutos sa amin na focus sa trabaho at hindi pamumulitika, sino ba talaga ang nambubudol? Wow! Ang talino! Gago! Ang talino ng sagot. Grabe, hindi ko matarok yung sinabi niya. Ang talino. Talagang, di ba? Ang talino ng sinabi niya. O, sino ba talaga sa amin na nambubudol? Si Marcos nagtatrabaho. Hello, sandali po, ano? Sandali lang. Yung sino ba sa atin na nambubudol? Parang gusto ko lang sagutin yung kay Claire, no? Kay Auntie Claire. No? Alam nyo kasi yung sinasabi kasi na nambubudol, hindi yung anong budol. Di ba sa nangyari sa kanya? Alam nyo naman na magkasama silang dalawa dati. Alam nyo din naman kung ano ang nangyari ngayon. Di ba? Kasi kung kakalimutan natin yung mga nangyari dati, kung iisipin mo ngayon, ay, ang gara. Pero kung maiisip mo yung dati, maitutugma mo yung sinasabi ni BP Sara kung bakit niya nasasabi yung ganong salita. Diba? So, yung sinasabi na budol, parang hindi naman ang bubudol, gumagawa naman ng trabaho. Siyempre, natural, kailangan talaga gumawa ng trabaho. Siyempre, nasa posisyon ka. Mataas na posisyon, presidente ka, kailangan mo talagang magtrabaho, kailangan mong maglingkod sa bayan. Pero, hindi iyon ang pinupunto rin ni VP Sara. Bukod siguro doon sa mga pinangako na hindi natupad, like 20 pesos na bigas, ganyan, hindi siguro nangyari. Pero nang eleksyon daw nangyari, sa Visayas nga lang. Siguro may mga iba, no? Pero bukod doon, meron pa talaga. No? Dahil alam natin, ganito yung nangyari kay VP Sara eh. Diba? Parang ang nangyari kasi, parang, uy, pinasakay nyo lang ako sa, para sumama ako. So, hindi ba natin nakikita yung senaryo na yon? No? Ayop. Ang talino mo, ma'am. Ang talino mo, ma'am. Sa totoo lang, ha? Hindi, alam nyo kasi, sinasabi nito na parang, sino daw ba ang nagtatrabaho? Sino ba ang talagang tunay na nambubudol? Ma'am, sa totoo lang, yung presidente naman talagang dapat magtrabaho. Ayun, yun yung sinasabi ko kanina. Tama si Sir Banat ba yun? Doon. Yung presidente naman po talaga ang dapat na magtrabaho. Kasi kung ikaw presidente ka, hindi ka nagtatrabaho, questionable yun. Diba? So ang vice president kasi ay nakasigunda lang yan sa presidente. Kung sakasakaling may mangyari sa presidente, siya ang sisigunda o hahalili na maging presidente sa susunod. At syempre, kikilos lang naman yung vice president kung siya'y bibigyan ng posisyon. Diba? Pero kung wala naman siyang posisyon sa gobyerno, paano siya kikilos? Kasi parang panghalili lang talaga yan eh. Kaya vice president. Ngayon si VP Sara naman, kahit papaano is kumikilos naman. Gaya ng may mga kalamidad. Diba? Nakikita naman natin ang Office of the Vice President ay tumutulong sa mga tao. Pero yung kabuuan ng trabaho sa problema ng Pilipinas, sa problema ng bansa, mula maliit hanggang malaki, is talagang trabaho po yan ng presidente. Hindi pa pwedeng maging trabaho ng vice president ang trabaho ng presidente. Yung speaker nga lang ang nakikilap sa trabaho ng presidente. Pero ang vice president, nandiyan lang. Kung ano lang talaga ang sa vice president. Wala naman po ibang trabaho si VP Sara Duterte kung hindi tumambay sa opisina eh. Wala siyang ibang trabaho. Yung totoo? Hanapin mo, pakita mo sa akin sa konstitusyon, ano ang trabaho ng presidente? Kaya nga sinasabi nila, kino-question nila, no, si VP Sara ay nagpapasarap lang sa bakasyon. No, nasa ibang bansa. No? Ang tanong kasi diyan, anong gagawin ni VP Sara kapag nandito siya? Kapag nandito siya sa Pilipinas, ini-stress lang siya. Hindi naman siya nasa ibang bansa para mag-ikot-ikot. Hindi naman siya nasa ibang bansa para mag-shopping, mamasyal, makipagtsikahan sa mga iba't ibang tao doon. Nandudoon siya dahil inaasikaso niya yung tatay niya. So, eto yan.
alam nyo, kaysa kung ano-anong problema ang harapin niya rito, kaysa kung ano-ano ang sabayan niya dito sa Pilipinas, mas mabuti pa siguro ang ginawa na lang ni VP Sara is nagpunta na lang siya sa ibang bansa, doon kung nasaan si Tatay Digong at tinutulungan niya na lang yung tatay niya. Ganun na lang yung ginawa niya, di ba? Hindi na siya nakigulo rito, hindi na siya nag-ano rito, kasi nai-stress lang siya dito eh. Di ba? Nandoon siya para sa tatay niya o sasabihin, bakit si Digong lang ang inaasikaso mo? Eh, itong bansa natin, kailangan ka. Ayan. Yun yung sinasabi ko. Diba? Si VP Sara is hindi 100% na kailangan. Dahil vice president lang siya. Kung may problema ang Pilipinas, sa presidente talaga yan. Kung ano man ang magiging desisyon, sa presidente pa rin yan. Kahit may gustong gawin ng vice president, dadaan sa presidente yan. Hindi pa pwedeng vice president ang masusunod. Diba? Presidente pa rin. So talagang ang gagalaw talaga is presidente. So anong gagawin ni VP Sara? Diba kung wala, sinasabi nga wala nga siyang posisyon dito. O ano pang gagawin niya rito? O siguro naman mas maganda na lang inasikaso na lang ni VP Sara yung tatay niya. 'Di ba? Lalong-lalo na kailangan ni Tatay Digong ng suporta doon, na yung suporta ng mga anak niya, ng mga kamag-anak niya. Mas maganda na yung ganun yung ginawa ni VP Sara kaysa istresin niyo siya rito. Sige nga ho. Ano ang trabaho niya? Unless siya po ay sekretary ng isang departamento, itinanggal niyo nga, di ba? No. Hindi naman tinanggal. Nag-resign daw. Sige na nga. Alam naman natin kung ano dahilan eh. Huwag na tayo magpaikot-ikot na nag-resign. Pero alam naman po natin talaga ang dahilan kung bakit, di ba? So, ibig ko lang sabihin, talaga naman ang trabaho ng presidente ay magtrabaho at magsilbi. Yes, Yan ang tama. trabaho niya eh. O alis ayaw niyo, di umalis na siya dyan. Yan ang trabaho niya. Si VP Sara Duterte, ang trabaho lang niya, hintayin na mawala yung presidente. Yun ang trabaho ng vice president, wala nang iba. Ewan ko dito, kay ulitin natin, sinabi ni Castro ha, tingnan nyo. Kung sino ba ang nambudol. Hindi natin alam kung sino ba ang nambubudol. Alam namin, si Marcos, ikaw lang walang alam. Sa panahon, sa nakikita Nawa ka na kay Marcos? natin, pagtatrabaho ng Pangulo, sa pag-uutos sa amin, na focus sa trabaho at hindi Focus? Focus. Focus? Focus sa pagtira sa mga Duterte. Kasi sa totoo lang po ha, sige, sinasabi niyo po na focus sa pagtatrabaho, kaso yung nakikita nga po ng taong bayan eh. Puro na lang tayo Duterte. Minsan nga pag-uusapan yung tungkol sa taong bayan, yung problema ng bansa, parang wala po tayong kagana-gana. Pero kapag Duterte ang pag-uusapan, all out. Talagang ganadong-ganado. Di ba? Parang yung mga Duterte, parang naging vitamins eh. Ano ba yun? Parang naging parang Red Bull ang dating o kaya Cobra. Pag naiinom, lumalakas. Ikaw, talaga kayo pa yung focus? pamumulitika. Pamumulitika? Pamumulitika. Paano yung sa pamumulitika? Ito tuloy nga natin kung ano yung pamumulitika niya. Sino ba namulitika? Sino ba na... Yung sinasabi, sino ba ang namulitika? Sino ba ang namulitika? Sa totoo lang po, 'di ba? Yung sa pamumulitika, si VP Sara nga nagsabi, hindi siya interesado para maging presidente noon. Noon. Nung magkaayos pa yan, yung unity team. Siguro tatapusin niya lang yung pagiging vice president, tama na. That's enough. Si PRRD, sinabi ni PRRD, gusto niyang mangyari pagkatapos ng pagiging vice president ni VP Sara, ayaw niya na din na maging presidente si VP Sara. Kasi alam ni PRRD kung gaano kabigat yung pasanin ng pagiging presidente. Ayaw niya nang maramdaman ng anak niya yun. So si VP Sara talaga, desidido nang bumalik doon sa kanila. Doon na lang siya mag-continue ng term niya. 'Di ba? Sino yung namumulitika? Ayaw nga siyang tumakbo eh. Ayaw niyang tumakbong vice na mataas na posisyon ng eleksyon ng 2022. Sino lang din ang naghimok. 'Di ba? Kung siya gusto niyang mamulitika, si VP Sara, dapat nung 2022 pa lang, lumaban na yan ng pagiging presidente. Kasi gusto niya ng posisyon eh.
Alam naman natin, maganda naging record ni PRRD sa pagiging presidente niya. Pwedeng dalin ni BP Sara yon. Malakas ang laban ni BP Sara pero hindi. Nagbigay siya ng daan. No? Loko-loko ba si BP Sara para mamuliti ka ngayon, para sirain niya yung katandem niya na alam niya naman na may posibilidad na pwede siyang manalo nung eleksyon nung nakakaraan? Diba? Na alam nating may laban siya. Kumbaga tahimik nga siya, sinasabi ko nga lagi, tahimik lang siya nung una. Hindi nga siya nagsasalita. Si PRRD bumabanat sa administrasyon, bumabanat sa kamara, pero si VP Sara hindi natin nun naririnig na magsalita. Nagsalita na lang si VP Sara yung sobra na yung ginagawa sa pamilya niya. Doon na lang siya talaga, tsaka yung nag-resign na talaga siya. Nagpa-impeach. Sasabihin nyo na naman, hindi naman kayo yun, kamara yun. Hindi kayo, pero yung anak ang namuno. Huwag nga tayo magbudulan. Binubudol nyo kami. Yung anak ang namuno ng signature, nanguna dyan, tapos sasabihin ninyo, walang kinalaman si Marcos. Gano'ng katanga si Marcos? Yung anak niya, may ginagawang hindi niya alam. Di ba? Tapos sasabihin nyo, hindi, sino ba namumulitik? Sino namumulitik ka? Sino nagdala kay Pangulong Duterte sa Dahig? Sasabihin nyo na naman, hindi utos ni Marcos. Yung mismong sekretary niya, nadulas na. Kung hindi pa nagkaroon ng hearing at hindi naman pwede ibintang kay Torre. Nagkawindang-windang, sinabi na nga nung sekretary niya pinagplanuhan. Tapos sasabihin nyo, hindi namumuliti ka? Kasi sa totoo lang yung pagkakadala kay PRRD sa Dahig, sa ICC, no? Hindi naman yan gagawin kung wala talagang utos yan sa taas. Ano yun, kagustuhan lang ni Torre yun? Parang gusto niyang magpasikat, dadaling kita sa ICC. Desisyon ko to. Hindi pwede. Hindi rin pwedeng magdesisyon yung mga tauhan lang. 'Di ba? Ibig sabihin sa isang bahay, 'di ba? Merong mga naglilingkod sa bahay, no? May mga kasambahay. May taong kumatok sa bahay mo. Wala doon yung mga amo mo. Gustong pumasok ng tao na yon na hindi mo kilala. 'Di ba? Kasambahay ka, nandudoon ka. Papapasukin mo yon, ikaw magdidesisyon? 'Di ba? Syempre hindi. Wala yung amo ko doon. Hindi ako magdidesisyon. Hihintayin ko yung utos ng amo ko o tatawagan ko yung amo ko kung papapasukin ko siya o hindi. Ganun yun. Kahit sa trabaho, kailangan may desisyon yung mataas sa'yo. Hindi pa pwedeng tauhan ka, ikaw ang magdidesisyon. O ngayon, sino yung nagdesisyon? Diba? Naman, wala ka talagang, sinabing tama, no? Talagang sobrang sablay ng mga sinasabi mo. Budol ka rin, madami, sa totoo lang. Alam mo bakit budol? Kasi nga, iba yung sinasabi mo sa totoong nangyayari. Ayun ang totoong nangyari. Sa tingin mo, gagalaw yung kapulisan natin kung walang utos ng nakatataas? Ano to? Tanga naman talaga si Marcos? Ganun ba talaga siya katanga? Gumagalaw yung mga tauhan niya, yung mga pulis niya? Wala siyang kaalam-alam. Pati mga... ang AFP sa galaw ng walang alam si Marcos? Kaya nga mahirap paniwalaan yung sinasabi nila na walang alam. 'Di ba? Sino ba? Kung hindi si PBBM, sino ba? 'Di ba hindi ako nag-pinpoint kung sino. 'Di ba? Bukod sila nagsasabi ng ganon, pero ako hindi ko pinipinpoint. Hindi ako sa nagmamalinis. 'Di ba? Pero para sa akin, ang sinasabi ko lang dito, hindi kikilos yung mga tauhan na 'yan kung wala talaga nag-uutos na pinakamataas sa kanila. Papapasukin yan sa loob ng Villamor Air Base na hawak ng Air Force, tapos walang alam si Marcos. Ano to, tanga? Ay, sus, wag na tayo maglokohan. Di ba? Wala nga legal basis yung pagpunta ni Pangulong Duterte sa Dahig. Bakit? Tapos wala talagang ang ICC dito sa Pilipinas. Di ba? Hindi dumaan sa korte natin. Pangalawa, walang jurisdiction ng ICC sa atin. Walang legal basis yun. Yung sinasabi ninyo sa Interpol ay hindi yun requirement. So, ibig sabihin, there is a higher command. Don't tell me inutil to si Marcos ang nag-command yung asawa niya. Gago! At si Romualdez, di ba? Once and for all, take full responsibility. Huwag kang bumagang bayag mo dyan sa, sa liig mo. Take responsibility.
Tapos kung ano-ano dadahilan ninyo. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Balitang Pinoy TV at syempre natunghayan natin ang boses na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Banat Bay. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.